Na-conquer ko siya today. Na-conquer! Hindi ako nagtatay ng pera, ha? Grabe yung kinaunti ng tao kahapon. Siyang kinadawi ng tao ngayon. Hey, what's up? Today is Tuesday. Good morning. Good morning sa akin. Good afternoon sa inyo. Kasi it's 1 p.m. And I'm getting ready to go to the gym. Sana hindi baha. Kasi bumabaha dun sa daanan, sa isang road papunta dun sa gym. So sana hindi siya baha today kasi walang hinto yung ulan for 1 week na. Anyway, gusto kong sabihin na it's kind of a good hair day today kasi nakatulog ako kagabi nang basa pa yung buhok ko. Tapos this is how it dried out. So ayun siya. It's giving, I don't know, boho. Anyway, dumating na rin today itong in-order ko na clothes dryer from Zolele na brand. Yeah, Zolele. Bumili ako nito kasi ilang araw nang umulan tapos hindi na kami nakakatuyo ng damit kapag naglalaba kami. Nahihirapan ako kasi nga 5 times a week ako nagdi-gym. So everyday ako merong clothes na basa ng pawis na need labhan agad. Tapos hindi siya natutuyo kasi ang lamig, ang humid, ang moist ng air. So nag-aamoy kulob na siya. As hindi na talaga siya natutuyo at all. Kahit ilang oras mo siyang isampay. So ito ang solusyon. And itong brand na to yung binili ko kasi ito yung so far may pinakamaraming totoong reviews. And by totoo, I mean siya yung may totoong tao na nandun sa reviews no mismong product listing. Hindi ko alam kung nadidistinguish yung totoong tao sa bots, pero ako kasi nahahalata ko yun kung bot ba yung review or hindi. So again, itong Zolele, yung may pinakamaraming totoong taong reviews. Pero, downside is, puro affiliate kasi yung nakikita ko nagre-review nito. So parang, somehow, I took the risk pa din na bilhin siya para matry ko ng ako mismo. So, if ever man na gumagana nga to and nakakapagpatuyo nga siya, effective siya and magtatagal siya sa akin, ako na yung isa sa mga totoong reviews na hindi affiliate. Yes, may yellow basket ako which helps me earn kahit papano sa TikTok pero hindi po ako affiliate creator. Magkaiba kasi yung nagvo-vlog lang, content creator kesa sa nag-affiliate talaga. Hindi po yun yung ginagawa ko. Yan. So, this is how it looks like. Bubuksan mo lang siya dito sa likod. Tapos, ito yung pangsabit niya. Isasabit mo lang siya sa kahit anong rod. Tapos, ganyan siya pag binuksan. Dito niya sa loob nito, ihahang yung clothes. Tapos, what this does is that nagbubuga siya ng hot air sa loob, may fans, para matuyo yung mga damit. Ito yung zipper niya. Ito yung itsura ng sabitan. Hanggang 9 na damit yung kaya, pero ako, for maximum effect, siguro mga 5 clothes or 5 hangers lang yung ilalagay ko para sure na mahanginan talaga silang lahat and hindi sila siksik sa loob. Ngayon, may nakita kasi akong review nito na sa sobrang init daw ng binubugang hangin, nalusaw yung hanger niya and yung hanger na gamit niya is plastic. So, to avoid that, additional sa agenda natin today is bumili ng hanger na metal or at least silicone ata yung tawag doon, silicone coated na hanger para safe siya for this one, para hindi malusaw. Ito pala yung tsura ng baba niya. Wala rin ako nakitang reviews na nagpakita ko ano yung tsura ng ilalim sa baba. So, ito siya. Ito yung nagbubuga ng hangin. Ito yung fan. Ewan ko kung meron dito. Wala. Wala sa taas. So, ito lang talaga yung nagbubuga ng hangin. So, di ko na muna ito ililigpit. Iwan ko na muna siya dito sa kama ko. Para makalabas na din tayo agad. Dito ako sa kusina ngayon kasi kukuha ko ng tubig. Grabe yung moist ng ref. Ganun nakalala yung panahon dito. Yung next na pinag-iipunan ko is dehumidifier kasi sobrang kailangan namin yan. Kasi yung some parts ng bahay, lalo na dun sa mga laging basa, like yung CR, very prone siya to molds. Feeling ko nga, sa Baguio kami nakatira kasi sa Baguio ganun. So talagang hassle, matrabaho talaga siya. Dapat well-maintained talaga lahat ng sulok ng bahay. And kung hindi nyo alam, yung molds, delikado siya. So kailangan talaga siyang palaging agapan or gawan ng paraan, solusyonan kung nandyan na siya. Kasi nag-cause siya na respiratory problems. So yun lang, labas na tayo. Binitbit ko lang yung payong na pinatuyo ko kagabi. Kailangan na ng car wash ng kotse ko. Ayan, advice sa mga may sasakyan dyan. Kahit umuulan, importante na nagpapa-car wash kayo or kung kayo lang mismo yung naglilinis ng sasakyan nyo, importante na kina-car wash nyo siya kasi hindi maganda na natutuyuan ng acid rain yung sasakyan nyo kasi nag-iwan siya ng marks. Para well-maintained yung kinis nung sasakyan, palagi nyo siyang ipa-car wash. Kahit yung simpleng wash lang, basta importante masabon siya at ma-wash away lahat na yung bakat-bakat, ganon. Hindi ko alam kung ma-maintain ko yung ganitong angle ng vlog, pero feeling ko hindi. Kasi wala pa ako nung action cam mount for car. Nag-order na ako pero hindi pa siya dumadating. Charge ko pala yung yung battery pack ko ng Tokosu. Sobrang helpful na adventure combo na yung kinuha ko talaga kasi
tatlo na yung battery na kasama niya and ngayon, pangalawang battery na yung gamit ko, 6% na lang siya. So at least, meron pa akong isa pa na magagamit in case na malubat na tong isa. Alam nyo ba, medyo hirap ako lumabas dun sa garahe namin kasi sa tapat ng gate namin, pag ilalabas mo yung kotse, may butas yung simento, tapos sa ilalim nun kanal na. Tapos kasya isang gulong dun. So tuwing lalabas ako, kailangan kong tansyahin and igilid ng maigi yung sasakyan para hindi ako mabalahaw dun sa butas. Dati pa yun nasira, siguro mga 1 taon or magdadalawang taon na nga yata. Hindi ko mapagawa kasi una, wala akong kilala na gumagawa dito. Hindi pa ako nakakapagtanong-tanong. Before ngayon may kilala na ako. Alam ko na kung sinong gagawa. Pangalawa, wala pa akong budget pampagawa. Pinag-iipunan ko pa siya. Until now, nag-iipon ako pero hopefully next week, makumpleto ko na yung budget and mapagawa ko na siya kapag wala ng bagyo. So sana talaga mawala na yung bagyo, huminto na yung ulan kasi grabe. Ang hassle ng ulan tsaka naaapektuhan yung ibang tao na alam mo yun, yung hanap buhay kailangan lumabas talaga ng bahay. Sobrang privilege lang din talaga ako and yung iba pa na kagaya ko na work from home. Nasa bahay lang kami, hindi namin masyadong ramdam yung hirap. Pero 'di ba? Sana talaga. Dive na ako ngayon papunta na Mr. DIY. Unahin ko na yung Mr. DIY bago yung gym kasi nandito siya sa side of the road papunta ng gym. So para hindi na ako mag-U-turn mamaya, unahin na natin siya. Bili ako ng hangers na steel or silicone coated. Basta yung heat resistant, hindi plastic. Iniisip ko kung pwede rin yung wood, pero kasi pag wood, may tendency na mag-shrink siya and ano rin siya, flammable. Iniisip ko yung isa pang term na parang flammable din yung meaning. Heat something or fire something. Fire hazard? Parang ganun. Basta nasusunog siya kasi kahoy siya. Oo, may naalala ko na isa pang crucial info. Yung sabitan ng hanger dun sa loob ng dryer is plastic. Although parang heavy duty na plastic naman siya and heat resistant plastic yung hindi siya masusunog. Feeling ko may tendency pa rin na mag-melt yun kung steel hanger yung gagamitin natin. So, para safe, pinaka-safe, silicone coated talaga na hanger. So, yun ang hahanapin natin today. Nakakita na ako nakaraan sa Mr. DIY. So, tignan na lang natin. Diyan tayo sa labas ng Mr. DIY. And good news, sobrang natutuwa ako sa nakikita ko kasi umaambon pa. Pero ayan na, lumalabas na yung araw kahit pa paano. Sana talaga mag-sync na lahat ng card sa Apple Pay. Kasi right now, ang dala ko, itong card wallet ko, cellphone, car keys. So, kung may Apple Pay na, kung may card ko na dun sa Apple Pay, di sana cellphone na ang dala ko, di ba? Grabe, ang saya talaga mag-vlog pag naka-action ka kasi hindi masyadong halata na nag-vlog ka. Pwede naman phone, pero like, mas hindi halata naka-action ka kasi sobrang liit niya lang. Ayan, dito na tayo. Grabe. Yung hagdan pala na yun, warm up ko na. So, ito yung sinasabi kong pure metal. Ito yung i-avoid natin kasi baka nga mag-melt yung plastic. Ito yung mga parang sinasabi kong silicone coated pero thinking about it now, parang rubber coated pala siya, hindi siya silicone. Ito, black, meron ding gray, and itong white. Pero parang itong gray and white, yun o, naaano niya yung tunog. Parang metal pa rin siya, tapos sobrang nipis ng coating niya. So, X tayo dyan. Parang ito yung best option kasi, ayan o. Dinig yung difference. Ito ang kapal ng coating. So, ay, meron din palang blue, pero manipis din yung coating niya. Ay, hindi. Actually, ito makapal. Ito manipis. So, dito tayo. Black talaga. Since black din yung lahat ng plastic hangers namin. So, let's go with black. Hinanap yung presyo kasi baka mahal siya. Pero, 155. Carry na yan. So, ito na. Let's go. Ano sa pangalan mo? Markley. Markley? Taray NCT. Oo. Hi ka. Ba't ikaw pa magbubukas? Siyempre. Paano pag wala akong barya? Hindi kita mabibigyan. Libo na lang. Oh, wow! Eh, di buo na lang daw. Tignan ko Ano may barya? Pag walang barya, buo na lang. Paano pag wala rin akong buo? Edi card na lang. Wow! Edi, video mo. Paano mo sa video? Diba? Wow ka. Mindset. Mindset. Bye-bye. Ate. Kulit. Markley pala pangalan niya. Palagi ko nakikita yung bata na yun dito. Tapos itong batang to, in particular, siya talaga yung palagi kong nakikita. Siya yung pinaka natatandaan ko. Tapos siya rin yung pinaka madaldal and entertaining sa kanilang lahat. Sa halos araw-araw sigurong pagkakita ko sa kanya, ngayon ko na natanong yung pangalan niya. Anyway, ayun. Grabe, consistent ako mag-gym pero hiningal na ako agad dun sa lakad tsaka akit pa naog dun sa hagdan ng Mr. DIY. Anyway,
Yun lang, dyan ako sa sasakyan. Hand carry ko na lang yung hanger. Hindi na ako nag-paper bag or kahit anong eco bag. Save Mother Earth, guys. Kaya tayo binabaha kasi yung kalat, sobrang daming basura. Alam nyo ba, grabe yung struggle sa Mr. DIY palagi. Kailangan meron kang fix sa utak mo na ito lang yung bibilin ko today. Ang dami mo makikita. Yun talaga yung struggle ko dyan palagi. Kahit nakalista yung bibilin ko, meron at merong extra. Na-conquer ko siya today. Na-conquer! Kasi on the way to the cashier, nakita ko may mga payong na nakasabit doon. Tapos, nung nakaraan kasi, nagbabalak talaga ako bumili ng bagong payong. Kasi itong payong ko, manual siya. Hindi siya yung pinipindot para tumupi. Siya pa yung manual na payong na itutupi mo pa. Ganon. Wait lang, ang taas na ito. Baka sumayad ako. I need to concentrate. Ayan, okay naman siya. Nakababa na ako. Ayan o, nakikita niyo pa yung araw. Grabe, ang liwanag na. Nakakatuwa. Anyway, grabe ang attention span. Ayun nga, bibili dapat ako ng payong. Buti na lang, hindi ako bumili kasi nakita ko. 279 siya, ang mahal naman. Eh, magkano lang yun sa Shopee. And pangalawa, hindi ko pa siya kailangan kasi functional pa naman tong payong ko. Wala pa naman siyang butas, di pa naman siya sira. Pagtsatsagaan pa naman, kaya pa naman gamitin yung pagiging manual niya. So, stick tayo sa lumang payong. Grabe yung kinaunti ng tao kahapon. Wala kasing tao kahapon. Siyang kinadawi ng tao ngayon. Bye. Hindi pa kaya mag-gym vlog. On the way to the car. Tapos na ako mag-gym. And can I just say, ang ganda ng lapat ng makeup ko today. Hindi ako nag-setting spray. Supposedly dapat magsa-setting spray ako kaso nakalimutan ko kasi nasa isip ko kanina na pupunta nga ako ng Mr. DIY. So nakalimutan ko mag-setting spray. So ang gamit ko lang ay concealer, powder, blush, and lippy. Kupit ako ng isang hanger dito kasi ihahang ko yung aking gym top. Para hindi na hulog yung gym clothes. Yan. Para kahit pa paano nakakahinga siya dyan. Grabe yung pawis ko sa gym. Kung nakikita nyo lang kanina, as in talagang tumutulo yung pawis ko. Di pa kasi ako confident mag-gym vlog. Maybe soon. Hi, I'm home and dumating na yung in-order kong silicone case for my Action 6. So, nalagyan ko na siya ng case ngayon para, alam niyo yun, kahit gamitin ko siya ng gagamitin. Magagasgas siya, oo, pero hindi siya masyadong magagasgas. Hindi muna yung hard case tsaka yung waterproof case yung in-order ko kasi hindi ko pa naman siya magagamit underwater ngayon. And magsuswitch kasi ako ng tripod. So, parang feeling ko lang, medyo hassle pa if yung hard case yung kukunin ko. So, silicone case muna. Itong in-order ko, may kasama na siyang lens cap. Tapos, lanyard na pwedeng ikwintas. So, actually, this helps kasi mas madali nang mag-vlog dahil nakasukbit na lang, nakakwintas na lang sa akin yung action cam. So, dampot film. Ganun na lang siya. Ayan, nakakabit na yung silicone case. Protected na siya. In-orderan ko na rin to ng tempered glass, both yung back cam and itong sa likod. Kasi kahit sister na taga DJI, in-advise niya sa akin na orderan ko na lang daw ng tempered glass online kasi mas mura kesa dun sa DJI mismo bumili. Halos same lang din naman ng quality. So yun, di pa siya dumadating. So, yan muna. It's past 7 p.m. at nagpe-prepare na ako ng dinner. Ang ulam natin for today ay toge with tokwa. Pero since medyo nagmamadali na ako kasi I'm about to work, i-air fry ko na lang tong tokwa para mabilis. So yan sila. Dapat may parchment paper to kaso hindi pa kasi dumadating yung binili kong parchment paper. Pag merong ganun, less mess, so mas madaling linisan tong loob. Temp at 180, tapos 10 minutes. Chika lang habang naghihiwa ako ng bawang at sibuyas. Ang daming dapat ipagawa dito sa bahay. Kisame namin, as you can see, di pa siya tapos. May mga kung ano man tawag dyan sa puti na yan, hindi siya na-finish and hindi din siya napinturahan pa. Napapalitan lang siya from plywood na kisame and kahoy na furlings, ginawang metal furlings, tapos ginawa ng hardy flex kasi yung lumang kisame na kahoy, inubos na ng anay. Yun din yung nangyari sa sala namin. Saka yung kwarto ng sisters ko and yung living room din sa second floor, wala na rin kisame. Bumigay na kasi inubos na ng anay lahat ng kahoy. Lesson learned, pag magpapagawa kayo ng bahay, kailangan talaga ng budget. Budgetan nyo na talaga, huwag nyo nang tipirin. Kasi di na talaga advisable sa panahon ngayon yung plywood lang na kisame. Kailangan yung pangmatagalan na talaga kasi sobrang hassle magpa-renovate. And hindi lang sa hassle, sobrang gastos din magpa-renovate. Dito sa kusina, inuunti-unti ko lang ng ayos. Like ito, yung induction cooker for emergencies. Minsan kasi nauubusan kami ng gas. Nakapatong lang siya sa microwave. Pero hindi namin ginagamit yung microwave na may nakapatong dyan Tatanggalin yan pag ginagamit yung microwave. Tapos, ang kalat pa,
Ito yung air fryer, tapos tabi ng air fryer, nandyan yung gas stove, tabi ng gas stove, nandun yung rice cooker. So, medyo complicated siya and hindi siya in sync kasi may desaksak doon, tapos may apoy sa gitna, tapos may desaksak na naman dito. Plano ko, yung air fryer, tsaka yung rice cooker, ilalagay siya doon sa taas ng microwave. So, ang ginawa ko, umorder na ako nung parang ilalagay dyan na patungan para nasa ilalim yung microwave, tapos nasa taas yung dalawa pang desaksak. Yung mga binibili ko, puro sa Orange App siya. So far, wala pa namang bumibigay sa lahat ng binili kong patungan, drawers, cabinets. Matitibay naman so far yung nakukuha ko. Kasi bago ako bumili, pabusisi talaga ako. As in, tinitignan ko talaga yung mga reviews. Hindi ako yung pag nakita ko, add to cart, bili agad. Hindi ganun. Dapat may value for money yung binibili ko kasi. Oh my God, ang hirap kitain ng pera, guys. Lalo na ngayong panahon. Sobrang naiintindihan ko na yung sinasabi ng matatanda ng bata. Pag nanghihingi or may gustong ipabili, yung linya nila na, hindi ako nagtatae ng pera ha. Hindi pala kasi talaga siya tinatae. Ang hirap niya pala talagang kunin. Hindi pa ako nakakanood ulit ng balita pero feeling ko pumasok na yung isang bagyo. Kasi ang lakas na naman ng ulan. Kanina tumila na yan. Pakita ko sa inyo yung isa pang problema ng kusina namin. As you can see, yung ceiling namin na yan. Basa na yung Hardy Flex kasi itong kusina namin na yung extension lang ng mismong bahay kaya may awkward na bintana din dyan kasi yung loob niyan dining ngayon. Yung pinagkabitan ng extension dito, hindi siya maayos yung nagawa. So pag may bagyo ganito, may waterfalls dyan. So naglilimas kami lagi doon. Yung napansin niyo, yung mga basura na hindi malabas kasi nga lakas ng ulan. Ang daming need i-renovate, ang daming need ipagawa. So, isa-isahin natin yan. Hopefully, this year, if God permits, mapagawa natin sila lahat. Or kung hindi man lahat, unti-unti natin, isa-isa. Grabe, sa dami ng dinadaan ko na yun. Alam niyo bang wala pa akong nahihiwa ni isa? Nasa bawang pa lang ako. Pero wala namang masyadong hihiwain kasi bawang sibuyas lang naman. Gisa time! Gusto ko lang sabihin na kung meron man sa inyong nagbabalak bumili ng ganitong pants, huwag nyo nang subukan, huwag nyo nang gawin, huwag nyo nang balakin kasi ayan o. Sa una maganda siyang tignan, aesthetic, pero tignan nyo naman, 1 year lagpas pa lang to sa akin, wala pang 2 years. Pero ang pangit niya na, ayan o, nangingitim na siya. Kung ako sa inyo, pag-ipunan nyo na lang yung mga stainless talaga na pants kesa sa ganito. Mas sulit pa yun and matagal yung magagamit. Siguro mamanahin pa ng anak nyo yun. Dinner is done. Toge with tokwa.